Warning: the following program contains sensitive content. Viewer discretion is advised. Mga bulong-bulungang sa isipan na susulat. Narito ang lumang sulat. Ang bida sa ating kwento ay si Percival o mas kilala bilang si Percy. Sa edad na 28, siya ang ideal na lalaki ng mga magulang. Senior auditor sa Makati, malinis, mabango at laging nakapormang corporate. Sa kanyang bangko, tahimik na nakaupo ang kalahating milyong pisong ipon. Pero si Percy ay isang lihim na bilanggo. Wala siyang karanasan sa mga babae. No girlfriend since birth. Sa likod ng kanyang seryosong muka ay ang isang matinding pagnanasa at kuryosidad na hindi niya mailabas. Dahil torpe at walang alam sa diskarte, naniwala siya sa isang maling akala na ang init at lambing ng isang babae ay produkto na nabibili ng pera. Isang gabi, dala ng matinding lungkot at uhaw, napadpad si Percy sa madilim na parte ng rekto. Naglalakad-lakad lang siya. Nagbabaka sakaling may mangyari. At dito, kusa siyang nilapitan ng init. Mula sa dilim, lumapit si Roxy. Si Roxy ay hindi mukhang ordinaryong bayaran. Iba ang dating niya, nakapiting na sando, maputi ang balat, at may tingin na parang nangungusap. Si Roxy mismo ang humawak ng mahigpit sa braso ni Percy. Dumikit ang katawan at bumulong. Kuya, mukhang nag-iisa ka. Gusto mo bang pasayahin kita? Kaya kong tanggalin yung stress mo. Kinagat ni Percy ang pain sa halagang 1,500 piso. Nakuha niya si Roxy. Ibinigay ni Roxy ang pisikal na aliw na hindi pa nararanasan ni Percy sa buong buhay niya. Pero ang galing ni Roxy ay hindi lang sa kama, kundi pati sa pagpapaikot. Ginamit niya ang kanyang charm para manipulahin si Percy. Kesyo may sakit ang nanay, kesyo pinalaya sa boarding house. At dahil feeling hero si Percy, ang bayad sa aliw ay naging lingguhang sustento. Kusang bumabalik si Percy para mag-abot ng pera, kapalit ng panandali ang sarap sa piling ni Roxy. Si Percy ay marunong din palang magsawa. Gusto niya ng upgrade. Gusto niya ng babaeng pwedeng ipagmalaki. Yung babaeng pangarap ng lahat. Nag-install siya ng isang high-end dating app. Dito niya nakilala si Scarlett. Kung si Roxy ay wild, si Scarlett ay expensive, classy, Inglesera. Ang mga photos nito ay nakabikini sa yacht, sa hotel, at sa ibang bansa. Ang mensahe ni Scarlett ay malinaw. I don't need a boy. I need a man who can handle my heat. Para mapansin ng isang pantasya na tulad ni Scarlett, nagpanggap si Percy na big time. Nagpadala siya ng mamahaling gifts via courier. Nagbayad siya para sa mga exclusive video calls kung saan ipinapakita ni Scarlett ang kanyang alindog sa screen nang walang itinatago. Pero si Scarlett ay isang black hole ng pera. Biglang nag-message si Scarlett. Honey, na-max out ang card ko sa shopping. Pa-transfer naman ng 30,000, balik ko sa'yo bukas. Dahil takot si Percy na mawala ang sexy at classy na girlfriend, nag-transfer siya agad. Walang tanong-tanong. Sa puntong ito, dalawang buhay na ang binubuhay ni Percy. Sa gabi, siya ang boyfriend ni Roxy sa rekto. Sa online, siya ang sponsor ni Scarlett. Ang kanyang 500,000 pesos na ipon, simot sa loob ng 3 buwan. At ang sahod niya,
Kulang pa sa lifestyle na pinipilit niyang panindigan. Dito na pumasok ang bangungot. Napilitan siyang umutang sa mga online lending apps. Tapal-tapal na ang utang. Ang 20,000 pesos naging 200,000 pesos dahil sa interest. Lutang na si Percy sa trabaho. Payat na, pero hinahanap-hanap pa rin ng katawan niya ang init ni na Roxy at Scarlett. Buahahaha. Hahahaha. Oh. Nang ma-decline na ang lahat ng cards ni Percy at wala na siyang maibigay na cash, lumabas ang tunay na anyo ng dalawang babae. Bumalik siya sa rekto para hanapin si Roxy pero wala na ang malambing na babae. Isang lalaking amoy alak ang sumalubong sa kanya, ang asawa ni Roxy. Walang maraming salita, doon na binugbog si Percy habang duguan ang muka sa maruming semento. Narinig niya ang tawa ng mga tambay. Hindi lang siya gatasan. Siya ay isang biktima na wala ng pakinyabang. Ang 5 taon niya na pagtatrabaho napunta lang sa masasamang babae na nagdudulot ng kahirapan. At sa online, ang hot na si Scarlett ay nagpakita rin ng pangil. Nagpadala ito ng mensahe. Percy, send me 60,000 pesos now. Kung hindi, isasend ko sa HR ng kumpanya mo at sa pamilya mo ang recordings ng video call natin. Pay up or be ruined. Blackmail! Ang babaeng akala niya ay langit ay isa palang sindikato na nire-record ang bawat tawag nila. Dito bumagsak ang mundo ni Percy. Walang pera, baon sa utang, pinapahiya ng collector sa opisina at ngayon hawak ng scammer ang kanyang dangal. Kadiliman, gutom at katahimikan. Yan na lang ang roommates ni Percy ngayon. Dahil sa iskandalo, sinipa siya ng kumpanya. Dahil sa utang, tinakwil siya ng pamilya. Walang girlfriend, walang pera. Ang tanging natira sa kanya ay ang memorya ng sarap na sumira sa kanyang kinabukasan. Mga apo, makinig kayo. Ang online love at laman ay negosyo para sa iba, pero patibong para sa tanga. Si Roxy at Scarlett, tuloy ang buhay nila. Naghahanap na sila ng susunod na biktima. Baka ikaw na yon. Kaya mag-ingat ka at huwag kang tutulad kay Percy. Huwag mong ipagpalit ang pangarap mo sa ilang minutong video call dahil ang presyo ng murang aliw ay ang iyong buong pagkatao. Si Percy ay nalagay sa utang, nalagay siya sa kahihiyan, nalagay siya sa kahirapan. Sirang-sira na ang buhay ni Percy at hirap siyang makabangon. Sa pagkakamali ng iba, meron kang matututunan. Lagi mong hanapin ang tamang kaalaman at karunungan. Kaya mag-subscribe ka na sa Lumang Sulat.